Kabanata 331 hanggang 335. Sa oras na ito, napagtanto ni Lezengyo na namiss niya ang kanyang mga mata, ang lakas ng pag-atake ng taong ito. Nang umindayog ang nakakatakot na kuko ng Golden Dragon, kasama ang cultivation base ni Lezengyo, nakaramdam siya ng lamig sa buong katawan, at hindi siya kumpiyansa na kakayanin niya ang suntok. Gayunpaman, ang pag-iral sa hukay na iyon ay naharang. Nawala ang orihinal na babaeng pulang buhok, napalitan ng isang higanteng may taas na 5 metro. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi rin maganda. Ang Golden Dragon Demon Claw ni Tang Wulan ay hindi lamang nakakatakot sa kapangyarihan, ngunit nakakatakot din sa mapangwasak na kapangyarihan. Iyon ang pagsasanib ng Dark Golden Terrifying Claw Bear at ng Golden Dragon Claw. Sa kanyang kanang braso at balikat, 5 malalim na galos ang tumusok sa ibabaw ng buhok, at may lumabas na dugo. Hindi rin komportable si Tang Wulan. Ang malaking impact ay direktang nagdulot ng paglipad ng kanyang katawan, ngunit ang hanging pader na natatakpan ni Guyu na halos hindi niya ito masuportahan. Hindi ito tinamaan ng malakas. Gayunpaman, nang makita ang figure sa harap niya, lahat ng naruroon ay natigilan. Isang maringal na katawan, nakapangangilabot na kapangyarihan, isang paraan ng pag-atake na maaaring ipitin ng hangin para umatake. Hindi ba ito, ang Titan Great Ape? Ang Titan Great Ape Martial Spirit ni Yuanen. Anong nangyari ano yun? Namumula ang mga mata ng higanti, at tumingin siya kay Xi ng mabangis, halatang hindi matatag. Tumayo si Guyu sa tabi ni Tang Wulan, sa paligid ng kanyang katawan, isang bagyo ang nabuo. Si Lezengyo sa kabilang panig ay nag-react din, ang kanyang mukha ay same time na nagpapakpak ng kanyang mga pakpak na lumulutang sa hangin. Natiis ang isa sa kanyang sariling liwanag ng paghatol at isa sa nakakatakot na kuko ng gininto ang dragon ni Tang Wulan, ang isang ito ay parang walang nangyari, ang kanyang lakas ay higit sa kanya. Ito ay hindi isang simpleng master ng masamang espiritu. Ikaw si Yuanen. Medyo nawala ang galit ni Tang Wulan, at nagtanong ng may kainahinala. Sa sandaling ito, isang sunod-sunod na nakakatakot na aura ang biglang nahulog mula sa langit. Ang mga hiningang ito ay biglang dumating na ang lahat ng naruroon ay hindi nag-react. Ang unang nagdusa ay si Lezengyo na nasuspine sa ere. Direkta siyang pinigilan ng walang kapantay na pressure. Hindi lamang siya nahulog sa lupa, ngunit siya rin ay bumagsak sa lupa ng una ang kanyang mukha, at mariing idiniin sa lupa ng malakas na presyon. Pagkatapos ay naroon sina Xu Xiaoyan at Xi. Si Xi ay nasugatan. Ang pisikal na lakas ni Xu Xiaoyan ay hindi mataas, at sa harap ng presyon, siya ay bumagsak sa lupa ng walang pagtutol. Si Tang Wulan ang pinakamabilis na nag-react. Hinailan niya si Guyu at hinawakan si Guyu sa kanyang mga braso. Kasabay nito, nagbago ang spirit ring sa kanyang katawan, lumitaw ang golden spirit ring, at sabay-sabay na pumutok ang golden dragon. Sa ganitong paraan, sa harap ng napakalaking presyon, ang kanyang katawan ay nanginginig at bumagsak sa lupa sa isang tuhod. Sa sandaling ito, ipinakita ni Yuanen ang kanyang makapangyarihang kakayahan. Sa ilalim ng mabigat na presyon, umungal siya, maikli ang kanyang katawan, at ang kanyang mga paa ay nasa lupa, ngunit bigla siyang inalalayan. Ang kanyang 5 metrong taas na katawan ay nasa ilalim ng mas malaking presyon kaysa sa iba, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hindi sumusuko. Gayunpaman, sa ilalim ng matinding pressure na ito, wala na silang magagawa. Dalawang figure ang bumaba mula sa langit at dumapo sa harap ng lahat. Pareho silang mukhang mahigit 30 taong gulang. Ang isa ay may 7 espiritong singsing na nagniningning sa kanyang katawan, at ang isa ay may 6 na espiritong singsing. Gayunpaman, ang nakakatakot ay lahat sila ay nakasuot ng kumikinang na baluti. Labanan ang baluti. Siguradong battle armor ito. Bagamat ang ika-6 at ika-7 singsing ay mas malakas kaysa sa kanilang mga puwersa, hindi sila masyadong kumikibo na maaari silang pigilan ng aura lamang. Tanging sa pagtaas ng battle armor, posible itong gawin. Ang battle armor ay isang pag-iral na maaaring mapahusay ang lakas ng mga soul master sa dalawang pangunahing antas. Sa paghusga mula sa estilo at pagiging komplikado ng mga pattern sa dalawang armor ng labanan, dapat silang dalawang karakter na armor ng labanan, iyon ay, mga tunay na armor ng labanan. Ano ang problema? Bakit ang mga mag-aaral sa trabaho ay nakikipag-away ng pribado? Tanong ng 7-ringed armor master sa malamig na boses. Kasabay nito, natagpuan din niya ang sitwasyon ni Xi. Tumigil ang pagdaloy ng dugo sa dibdib niya. Magulat. Nagpumiglas si Lezengyo na nakasubsob ang mukha sa lupa. Ikan-away ng 7-ringed battle armor master ang kanyang mga kamay, at biglang nawala ang pressure at bumalik sa normal ang lahat. Sabihin. Itinaas ni Lezengyo ang kanyang daliri at itinuro si Yuanen at sinabing, siya nga. Isa siyang evil spirit master at may isa pang fallen angel of martial arts. Pagkatapos niyang matuklasan, bumangon siya at lumaban, kaya ginawa niya ito. Hilingin sa tagapagpatupad ng batas na ibagsak siya, at tiyak na magbubunga ng resulta ang mahigpit na paglilitis. Ang 7 Rings Battle Armor Master ay tumingin kay Yuanen na may pagdududa, at sinabing, ikaw ba si Yuanen sa unang baitang ng ikalawang baitang?
Unti-unting lumiit ang katawan ni Yuanan. Nang bumalik siya sa orihinal na hitsura ng pulang buhok, tanging itim na pump-itis na lang ang natitira sa kanyang katawan, at ang kanyang mga uniforme sa paaralan ay punit-punit nang mag-transform siya. Naglabas siya ng coat at isinuot ito sa kanyang sarili, tumingin sa opisyal ng pagpapatupad ng batas na may malamig na mukha, at sinabing, "Ako nga." Anong problema? Ang opisyal ng pagpapatupad ng batas ay tumingin sa kanya nang may pagtatanong, bilang pinuno ng klase sa ikalawang baitang, bakit mo sinaktan ang iyong mga kaklase? Tanungin mo siya. Namula si Yuan Enkiao at itinaas ang kanyang daliri kay Xe. Hindi masyadong maganda ang sitwasyon ni Xe sa ngayon. Bagamat selyado ang bloodline, labis na kinasusuklaman ni Yuanan ang kanyang espada. Ang malakas na madilim na enerhiya ay patuloy na nakakaapekto sa kanyang mga meridian. Kung ito ay hindi para sa kanyang sariling liwanag Dragon Dagger, na kung saan ay isang maliwanag na katangian, siya kapag ang paglaban ay medyo mahusay, ako ay natatakot na ito ay tamaan ng malakas. Tumingin siya kay Yuanan, at medyo hindi nakapagsalita. Iuwi mo muna. Sinabi ng 6th Ring Armor Master sa 7th Ring Armor Master. Mabuti. Pagkatapos ng kalahating oras. Ang panlabas na patio ng Shrek Academy, opisina ng pagtuturo. Ang Academic Affairs Office ay responsable para sa pang-araw-araw na gawain, at ang Teaching Office ay responsable para sa pamamahala ng mga mag-aaral. Sina Shen Yi at Wu Changkong ay lahat ay tinawag sa opisina ng pagtuturo sa oras na ito. Mayroon ding isang nasa katanghaliang gulang na siyang punong guro ng unang klase ng ikalawang baitang. Ngunit nakatayo silang lahat, at ang tanging nakaupo doon sa buong opisina ng pagtuturo ay ang Dean ng Shrek Academy, sina Elder Poseidon, at Elder Kai. Si Tang Wulan, Gu Yu, at Xu Xiaoyan ay nakatayo ng magkasama, at ang mga mukha nilang tatlo ay medyo kakaiba sa oras na ito. Ang sugat sa dibdib ni Xe ay ginamo ng guro ng Departamento ng Paggamot, at siya ay nalagyan ng benda, nakatayo doon na nakayuko ang ulo. Isinuot ni Yuanan ang uniforme ng kanyang paaralan at tumayo sa kabilang side, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatitig kay Xe, ganoon, parang kakainin na siya nito. Ang ekspresyon ni Lezengyo ang pinakakakaiba. Tumayo siya sa tabi ni Tang Wulan, ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay nanginginig paminsan-minsan, ang kanyang mukha ay ayaw, ngunit mas kakaiba. Old Kai. Nilinaw na ang usapin. Sa pangkalahatan, ang away na ito ay sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Hayaan ang lahat ng mga working study na mag-aaral na makilahok sa hindi pagkakaunawaan. Nakakasakit din ng isa. Sabihin mo sa akin, ano ang hindi pagkakaunawaan? Malinaw na medyo hindi maganda ang boses ni Kai Lao. Magalang na sinabi ni Kawan Dujiao, pagkatapos ng aming investigasyon, ito ang nangyari. Si Xe, isang work student sa unang grade class, ay lumabas ng kanyang dormitory sa gabi, dahil hindi niya alam na lumipat si Yuan Enyahui sa dormitoryo, kaya, nagkamali ako na naniwala na may salarin ang pumasok sa work study na dormitoryo. Gayunpaman, kinuha niya si Yuan sa isang dormitoryo para sa pag-aaral ng trabaho. Bath, sabi niya, medyo nahihiya din yung ekspresyon ng mukha niya. Oo, ang buong pangalan ni Yuanan ay dapat na tinatawag na Yuan Enyahui. Mamaya, natuklasan ni Yuan Enyahui na ang babae ay nakita sa kanyang katawan at binaril si Xe sa galit. Dahil natuklasan ni Lezengyo ang Fallen Angel martial arts ni Yuan Enyahui, hindi niya naintindihan at itinapon ang sarili sa labanan. Ang tatlo ng Tang Wulan ay muling sumali. Ito ang humantong sa labanang ito. Matapos makinig sa paliwanag ng 7-Ring Battle Armor Master, hindi napigilan ni Mr. Kai na maging kakaiba. So, ang batang si Xe na sumilip sa paliguan ng babae ang naging sanhi ng mga sunod-sunod na bagay na mangyari. Malamig na sabi ni Kai Lao. Nagulat si Tang Wulan nang sabihin niya ito. Obvious naman na laging nakatayo si Kai sa tabi ni Yuanan. Kung ito ay napakahusay, si Xe ay malalagay sa malaking problema. Nagmamadali siyang humakbang at sinabing, Kai, hindi naman ganito. Nagkamali rin si Xe na naisip na may pumasok sa dormitory area namin, kaya pinuntahan niya ito para tingnan. Hindi niya alam kung saan nakatira si Yuanan. Isa lang talaga ang hindi pagkakaunawaan. Upang harapin ang maliit na bagay na ito, hindi na kailangan pang humarap ni Kai Lao, ngunit mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan, ang guro ng klase ng unang baitang ng klase. Kaya ito lumitaw dito pagkatapos ng insidente. Mahinahong tiningnan ng matandang Kai si Tang Wulan, so, nakita si Yuan Enyahui ng walang kabuluhan. Ito. Hindi masabi ni Tang Wulan. Ito ay talagang mahirap. Kaninong kasalanan ito? Walang paraan upang pag-aralan. Malamig na ngumuso ang matandang Kai, malinaw na ang bagay na ito. Sa iyong 6 na working students, wala ni isa sa kanila ang fuel-efficient lamp. Gaano katagal nagsimula ang paaralang ito? Hindi sapat na maging sanhi ng ganitong bagay nang walang parusa. Xe bilang pasimuno ng insidenteng ito, wala akong pakialam kung sinasadya mong ibawas ang 5,000 puntos ng kontribusyon sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, dapat kang magbayad sa paaralan sa loob ng 3 buwan.
Oras, ang kabayaran para sa espiritual na pagkawala ni Yuan Enyahui ay nagkakahalaga ng 10,000 kontribusyon na puntos, sa loob ng isang taon ay mabayaran. Gatlang M 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 gitling. Pagkatapos ng ikatlong pagbabago, humingi ng tiket ng rekomendasyon. XCXA, sabihin mo, sulitin mo, magmadali at bumoto para sa rekomendasyon. Nakita ko lang na sinabi ng isang kaibigan sa libro, nakikita ko ang mga pagpapala ng ikatlong kapatid sa panahong ito ng taon, at sa wakas ay dumating na sa akin ang pagpapala ngayong taon. Sa lahat ng aking mga gawa, ang konsepto ng inspirational ay palaging umiiral. Sana maipasa ang konseptong ito sa lahat. Bukas na naman ang annual college entrance exam. Nais kong makamit ng lahat ng mga mag-aaral sa senior high school ang mga ideal na resulta, mangyaring siguraduhing magsaya, lagi akong makakasama mo. Bumantong hininga si Tang Wulan, hanggat hindi ito pinalabas. Kung mag-aambag ka, matutulungan mo si XCXA. XCXA, nakumbinsi ka ba? Tanong ng matandang kay XCXA. Ibinaba ni XCXA ang kanyang ulo at sinabing, kumbinsido ako. Kasalanan ko ito. Pumunta ako para tingnan kung hindi ko ito naintindihan, at tinatanggap ko ang parusa. Nang makita ang kanyang magandang saloobin sa pag-amin, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ng matandang Kai, lumingon ang kanyang ulo para tingnan si Yuan Enyahui at sinabing, Yuan Enyahui, nakita ka niya, syempre mali siya. Pero hindi ka dapat masaktan. Mga tao, ayon sa sitwasyon ng bumaril ka, kung hindi ka naharang ng ibang mga kaklase sa oras, si XCXC ay malamang na mapapatay mo ang iyong kalooban, ngunit ang iyong kalagayan ay maaaring mapatay ng iyong kasalukuyang babae at ang iyong kalooban, si XCXC. Si XCXC ay palaging makasalanan sa ilalim ng hindi pagkakaunawaan, hindi siya mamamatay, at siya rin ay pinutol mo at nagdusa ng malubhang pinsala sa hinaharap. Medyo maikli ang paghinga ni Yuan Enyahui, ngunit walang tunog. Ha! Ang liwanag sa mga mata ni Kai ay naging mas malakas, at ang hindi nakikitang presyon ay nagpang-inig sa lahat ng naruroon. Oo. Nag-aatubili na tumanggo si Yuan Enyahui, huwag masyadong lumayo, tumulo ang mga luha ng hinaing. Muling ibinaling ni Kai Lao ang kanyang tingin kay Lezengyo, Lezengyo, alam ko na ang iyong banal na anghel na pamilya ay palaging isinasaalang-alang ang pagpuksa sa mga Panginoon ng masamang espiritu bilang sarili nitong tungkulin, ngunit si Yuan Enyahui ay isang kambal na espiritu, at ang higanteng-higanteng unggoy ang kanyang pangunahing espiritu. Kinumpirma rin ng akademya at tiyak na hindi isang evil spirit master. Evil spirit master at gumawa ng aksyon laban sa kanya. Ito ay lalong nagpatindi ng contradiction. Ako, syempre ayaw ni Lezengyo, hindi niya akalain na mali siya. Gayunpaman, tiyak na dahil miyembro siya ng Sacred Angel Family kaya mas naiintindihan niya ang kakilakilabot nitong Silver Moon Daoluo, anong lakas ng loob mong pabulaanan ito. Mabilis na tumanggo at nagsabi, payag ako. Sa wakas ay bamaling si Kai Lao kina Tang Wulan, Gu Yu at Shu Xiaoyan. Bilang working student, lalo na ikaw, Tang Wulan. Bilang class leader ng first grade class, sa halip na lutisin ang mga salungatan kapag nakakaharap ng isang sitwasyon, kumikilos siya para paigtingin ang mga ito. Ano man ang sitwasyon mo sa oras na iyon, kahit isa sa inyo ay hindi makakatakas kung hindi mo ito hahawakan ng maayos. Sa inyong tatlo, si Guyu lang ang hindi kumilos. Zawashan multa 1,000. Nagmulta si Wulan ng 10,000 kontribusyon, kung saan 5,000 ang ibinigay kay Yuan Enyahui bilang bayad sa pinsala sa pag-iisip. Higit pa, magkano? Biglang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo, nanlaki ang kanyang mga mata, 10,000. 15,000 lang ang multa ni XCXC. Tapos may pinanood siyang naliligo, wala naman akong nagawa. Hindi ako kumbinsido. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Iyon lang ang iba. Kung hihilingin sa kanya na linisin ang Lingbing Square tulad ng ginawa ni Lezengyo, makikilala niya ito, ngunit paano siya magiging handa na magambag ng labis? Kahit na ang isang grado ng 1,000 forging ay maaaring magbenta ng 2,000 puntos ng kontribusyon, may halaga. Kailangan kong bumili ng mga bihirang metal sa aking sarili. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang mga mata ng lahat ay hindi maiwasang ituon sa kanya, ang batang ito ay naglakas loob na magrebelde laban sa intensyon ni Kai. Hindi nasiyahan. Isang multa na 20,000 yuan. Mahinang sabi ni Kai Lao. Hindi napigilan ni Guyu na sabihin, hindi ito makatarungan. Ngumisi ang matandang Kai, tandaan, ang mundo at ang lipunang ito ay makatotohanan. Patas. Katawa-tawa. Kung walang lakas, ano ang patas na pag-uusapan natin? Kung ikaw ay isang maliit na bansa at aatakihin ka ng mga kalapit na kapangyarihan, sasabihin mo sa kanya na hindi patas. Nagretiro na siya. Magiging one-on-one ba siya sa iyo? Kailan kaya ang iyong lakas na makipagkompetensya sa akin, at pagkatapos ay sabihin sa akin ang salitang, patas? Pagkatapos magsalita, tumayo si Old Kai at naglakad palayo. Si Tang Wulan ay nakatayo roon na walang laman, ang kanyang ekspresyon ay tulala. Kailangan niyang aminin na tama si Mr. Kai, hindi mapilipit ng kanyang mga braso ang kanyang mga hita.
Sa mundong ito, hindi kailanman nagkaroon ng ganap na pagkamakatarungan. Ang batayan ng pagiging patas ay lakas. Tanging ang malakas ay maaaring gumawa ng mga patakaran. Gayunpaman, iyon ay 20,000 puntos ng kontribusyon. Mas pinarusahan siya kaysa kay XCXC. Sino ba naman ako para i-provoke? Dala ng pighati at galit, bumalik ang lahat sa dormitoryo, lahat sila ay pangit. I'm sorry. Woolen, nasasaktan ka. Iyong 20,000 ay binibilang sa akin, at magsisikap akong makakuha ng mga kontribusyon na puntos. Mapait na ngumiti si Tang Woolen, ano ang kinikita mo? Iyan ay 10,000 kontribusyon na puntos. Kapatid ko, huwag kang magsalita ng anuman. Kilalanin natin ang pagkalugi sa pagkakataong ito. Mag-ingat sa hinaharap. Umaasa siya sa panday upang kumita ng mga kontribusyon. Ang punto ay ang pinakamadali sa mga kasosyo. Bago bumalik, tinawag din siya ni Shen Yi at binulungan siya ng ilang salita. Isa lang ang dahilan kung bakit siya pinarusahan ng mabigat ni Kai Lao, siya ang pinuno ng squad. Ang pinuno ng klase ay may karapatang magsalita sa ngalan ng klase at guro, at may mataas na katayuan sa mga mag-aaral. Ngunit sa parehong paraan, kapag nagkamali ka, mas malaki ang parusa kaysa sa mga ordinaryong estudyante. Noon lang naunawaan ni Tang Woolen kung bakit siya pinarusahan ng husto, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin ito. Mapait na ngumiti si XCXC, sinisisi ko ang curiosity ko sa pagiging masyadong mausisa. Kung babalik ako para tanungin ka, hindi mangyayari. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kung hindi, natatakot akong mapatay ako ni Yuan Enyahui. Sabi mo, bakit niya itinago ang pagkakakilanlan niyang babae? Sinabi ni Tang Woolen, dapat ay dahil sa martial soul. Ang kanyang pangunahing martial soul ay ang Titan Great Ape, na lumilitaw sa mga babae. Kapag ginamit niya ang kanyang martial soul, ang kanyang katawan ay nagbabago ng malaki, dapat siyang matakot na pagtawanan. Ang Fallen Angel 1 ay madaling mapagkakamalan bilang isang evil spirit master, kaya ito ang dahilan. Gayunpaman, itong si Yuan Enyahui ay talagang makapangyarihang espiritu, at hindi nakakapagtakang maging makapangyarihan ang dalawa. Class leader ng 2nd grade 1st class. Bamulong si XCXC, ano ang masama sa pagiging isang Titan Giant Ape? Iyan ay kapag nakikipag-away, hindi ba kadalasan ay mabuti? Sinabi ni Tang Woolen, okay, huwag mo masyadong isipin iyon, magpahinga ka ng maaga. Tungkol sa sitwasyon ni Yuan Enyahui, may mga hula si Tang Woolen sa kanyang isipan, ngunit may kinalaman ito sa mga sekreto ng ibang tao, kaya hindi na siya masyadong nagtanong. Ngunit ang kanyang kambal na martial arts spirit ay top-notch pa rin, at kahit na ang kanilang talento ay higit pa sa Wuxi Duo, natatakot ako na magkaroon ng mga paghihigpit sa dilim. Kung hindi, ang kanyang pangalawang espiritu ay hindi dapat i-upgrade sa parehong tatlong singsing ng espiritu ngayon. Maingat na tumatakbo ang soul power, hinimok ni Zuan Chenggang, si Dan Tian ay parang whirlpool, sumisipsip at nagpapalabas ng soul power, at gumagalaw ayon sa isang partikular na ruta. Ang malakas na chi at dugo at malakas na mga meridian ay nagpapatakbo ng kanyang kapangyarihan ng kaluluwa ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit na ang martial spirit mismo ay hindi malakas, ang katumbas na pagpapabuti ng spirit power ay hindi makabuluhan, ngunit ang kanyang cultivation speed ay hindi na mas mababa sa ilang makapangyarihang martial spirit. Sa madaling araw, pagkatapos mag-practice ng Purple Demon Eye, lahat ay kumain ng almusal. Ang pinsala ni XCXC ay halos gumaling pagkatapos ng paggamot kagabi, ngunit ang pagkawala ng dugo ay nagpaputi pa rin sa kanyang mukha. Habang papunta sa silid-aralan, tinukso din siya ni Xu Xiaoyan tungkol sa pagkakita ng mga bagay na hindi niya dapat makita, at karapat-dapat siya rito. Ang mood ni XCXC ay palaging medyo mababa, ganap na naiiba mula sa mga nakaraang pagtalon, at tila siya ay nag-aalala. Anong problema? XCXC. Iniisip pa rin kung ano ang nangyari kahapon. Kinalabot ni Tang Woolen si XCXC. Oo. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin kay Tang Woolen, at sinabing, Woolen, sinabi mo bang sobra ako kahapon? Ang isang batang babae na naliligo ay malulungkot at magagalit kapag may nakakita nito. Walang magawang sinabi ni Tang Woolen, syempre, inalagaan mo na ang lahat tungkol sa iba. Kaya, bilisan mo at gumawa ng mga kontribusyon para makabawi sa kanila. Ngunit dapat kang mag-ingat. Kung makatagpo ka ulit sa kanya, wala kang magagawa. Tahimik na tumanggo si XCXC. Ngayon ang klase ni Wu Changkong, patuloy na pinag-uusapan ang pagpapakilala ng paggawa ng mecha. Si Tang Woolen ay may napakakaunting kontak sa kaalamang ito noon, kaya nakinig siyang mabuti. Sa semester na ito, bawat isa sa inyo ay may gawain, at iyon ay ang bumuo ng sarili ninyong mecha. Ang listahan ng mga grupo ng pagsasanay ay inihayag sa ibaba. Ang unang grupo ay sina Tang Woolen, Gu Yu, Luo Guixing, Wu Si Duo. Ang unang grupo ay binubuo ng 4 na miyembro ng klase. Napatingin si Tang Woolen kay Wu Changkong nang may pagtataka. Ang iba ay hinati sa 7 grupo. Silang 4 ba ang pang-8 grupo? Ang sitwasyon ng pangkat na inanunsyo pagkatapos ay eksakto kung ano ang kanilang inayos kahapon.
Ang iba ay hinati sa 7 grupo, bawat isa ay may higit sa 10 tao, at sila ay medyo karaniwan. Ang mga mecha na gagawin mo ay dapat na angkop para sa iyong sariling paggamit. Kung paano gawin at kung paano ito gagawin, iyon ang kailangan mong pagsikapan. Ang mga materyales ay maaaring kumonsulta sa silid-aklatan. Pinag-uusapan ko lamang ang tungkol sa mga pangunahing kaalaman. Ang paggawa ng mga mecha ay nangangailangan ng bawat grupo ng pagsasanay. Ang mga miyembro ng koponan ay nagtutulungan. Kailangang makumplito ito bago matapos ang termino. Kung sino mang miyembro ng alinmang koponan ang hindi makakumpleto, ang kabuuang mga puntos ay mababawas sa pangwakas na mga puntos. Kung ang isa sa mga miyembro ng koponan ay hindi gumawa ng mech na lumabas, ang buong grupo ay maaalis, at maaari kang umalis sa kolehiyo. Huwag ka nang mag-isip ng mga bagay na walang kabuluhan. Ang ikalawang kalahati ng semestre ay magsisimulang magturo sa iyo na magmaneho ng mga ordinaryong mecha. Ang Shrek Academy ay nagsasanay ng mga all-rounder. Ang huling pagsusulit ay isang kompetisyon ng mecha para sa buong klase. Sa oras na iyon, ang 10 mag-aaral ay mahuhuli sa ranggo. Matatanggal. Malamig ang mga salita ni Wu Changkong, at ang pressure ay lumitaw din sa puso ng bawat estudyante. Kahit gaano ka pa katatag mag-isa, hindi ka makakagawa ng mecha kung walang kooperasyon ng iyong mga kasama. Sa madaling salita, hindi ito isang bagay na maaaring kontrolin ng isang tao. Kung nais mong gumawa ng isang mahusay na mecha, kailangan mong makipagtulungan sa iyong mga kasama. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ngayon, bibigyan kita ng kalahating oras para sa group discussion. Wala kang sapat na oras. May team competition din sa final exam. Bawat grupo ay maaaring pumili ng pinakamalakas na 4 na mechas para sumali sa team competition. I will announce the specific competition rules at that time. Ang paraan ng pagtuturo ni Shrek ay halatang ibang-iba mula noong ang mga estudyanteng ito ay nag-aaral sa ibang mga kolehiyo. Ang pagtuturo dito ay libre, at higit na nagsusulong na ang mga mag-aaral ay magsikap ng mag-isa. Hindi ka maaaring mag-aral o maglaro. Walang nagmamalasakit sa iyo, ngunit maaari kang umalis kung bumagsak ka sa huling pagsusulit. Sino ang handang matanggal sa mga estudyanteng maaaring ipasok sa Shrek Academy? Kung ayaw mong maalis, kailangan mong magsumikap. Ang huling 10 ay aalis ng akademya. Ito ang tuntunin. Sa madaling salita, 10% sa kanila ay aalisin. Walang gustong maalis. Lalo na ang mga mahihinang estudyante ay natural na nararamdaman si Alexander. Si Tang Wulan ay magsisimula na ng talakayan sa parehong grupo ng 3 tao, nang bigla niyang naramdaman ng isang titig na nakatingin sa kanya. Lumingon siya at nakita niya si Xu Xiaoyan na may kaawa-awang mukha. Mula sa mga mata ni Xu Xiaoyan, nakita niya ang pag-aalala. Sa mga tuntunin ng kabuuang lakas, si Xu Xiaoyan ang pinakamahina sa 4 na miyembro ng kanilang Zero Class. Ang pagiging epektibo ng personal na labanan ni Xu Xiaoyan ay talagang hindi malakas. Magaling siyang manghuli ng mga pagkakataon, ngunit kung one-on-one na laban, masasabing kayang talunin siya ng sinumang naruroon, kahit sa gabi. Bagamat ang mga kakayahan ng astronomical na espiritu ay ganap na may bisa, kapag ginamit niya ang mga ito, hindi siya makagalaw. Walang kakayahang magpatuloy sa pag-atake. Tumayo si Tang Wulan at pumunta sa gilid ni Xu Xiaoyan, nag-aalala. Tumango si Xu Xiaoyan. Umalma si Tang Wulan, huwag masyadong mag-isip, ang iyong pangunahing prioridad ngayon ay ang makapasok sa ika-30 na antas sa lalong madaling panahon. Matapos maabot ang ika-30 na antas, ang Soul Master ay magkakaroon ng qualitative change. Ayon sa iyong lakas sa oras na iyon, tinutulungan ka naming matukoy ang direksyon ng paggawa ng mga mecha. Ang mecha ay isang transition lamang para sa amin. Ang aming layunin sa pangwakas na pagsusulit ay tiyak na lalaban sa pangwakas na pagsusulit. Nagsusumikap ako. Masiglang tumango si Xu Xiaoyan. Bumalik si Tang Wulan sa kanyang grupo at tumingin kina Guyu, Luog Weixing at Wu Siduo. Ang grupo namin actually ang pinakasimple. Magkaiba kaming sub-occupation na 4. Ako ang may pananagutan sa forging, geodesign, Luog Weixing production, at Wuzedo maintenance. Ganito ang division of labor, pero we have to decide now that there are several issues. First, what kind of mecha suits me, and second, choose the material of mecha. We will buy them according to our conditions separately. Ang masisiguro ko ay, ang bawat piraso ng pambihirang metal ay pinik ng 1 grado. Bawat piraso. Nagpakita ng pagtataka ang mga mata ni Luog Weixing, ano ang rate ng tagumpay? Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, ngumiti at sinabing, 100%. Kung noon pa man, maaaring hindi siya maglakas loob na purihin ang Haikou na ito, ngunit pagkatapos makumpleto ang espiritual na pagpapanday na iyon, nakapasok na siya sa antas ng isang panday sa ika-5 antas. Talagang hindi mahirap para sa kanya na pandayin ang unang baitang. Huwag kalimutan, ang kanyang lumulubog na pilak na martilyo. Ito rin ay umunlad sa antas ng espiritual na pagpapanday, at ang pagpapanday ay higit na nakaka-relax.
Hindi napigilan ni Wu si Duo na gumalaw ng bahagya. Ang unang baitang ni Chen Hun, ito ang kalidad na magagamit sa paggawa ng battle armor. Ito ay ganap na maluho upang magamit bilang isang mecha. Kung ito ay magagawa, kung gayon ang kanilang mecha ay may malaking kalamangan sa kalidad mismo. Gawin mo lang ang battle armor. Hindi natin kailangan ng mecha. Ang mga salita ni Guyu ay muling nagulat kina Wu si Duo at Luo Guixing. Sinabi ni Guyu, ang libu-libong forging ay ang batayan ng battle armor, at ang kalidad ng unang baitang ay talagang malapit sa spirit forging. Ang metal mismo ay may tiyak na potensyal sa buhay. Sa totoo lang posible na gumawa ng one-word battle armor. Kami ay mga miyembro ng klase, natural. Gumawa ng mas mahusay kaysa sa iba. Sa palagay ko ay walang punto sa pag-aaral na kontrolin ang mga mecha. It's a master destined to the future. Designer. Kung naniniwala ka sa akin, mayroon akong pitong kung maaari kang magdisenyo ng isang salitang panlaban na may kumpiyansa, maaaring hindi ito magiging batayan lamang ng isang salitang panlaban, at maaaring hindi ito mas malakas kaysa sa mecha. Nagulat din si Tang Wulan, ngunit kailangan niyang aminin na may kabuluhan ang sinabi ni Guyu. Mula nang malaman niya ang pagkakaroon ng battle armor at makita ito, palagi na siyang may malakas na salpok sa kanyang puso. Ang pagiging isang battle armor master ay masasabing habol ng bawat isa sa kanila. Kung maaabot nila ang antas na iyon sa lalong madaling panahon, kahit na ito ay isang one-word battle armor lang, ang karanasang ito ay walang alinlangan na magbibigay sa kanila ng mas maraming karanasan sa paggawa ng two-word battle armor sa hinaharap. May oras ba? Nawala ang ngiti ni Luo Guixing, at sadyang hininaan niya ang kanyang boses. Sinabi ni Guyu, dapat kaya kong idisenyo ang lahat. Habang nagdidisenyo ako, sisimulan mo na itong gawin. Ngunit kung mag-isa ka, tiyak na huli na ang lahat. Ang battle armor ay hindi tulad ng mecha. Ang mecha ay nahahati sa ilang malalaking piraso at maaaring gawing napakagaspang. Hanggat ang inner core array ay okay, ang mecha ay maaaring gamitin ng normal. Pero hindi maganda ang battle armor ay katumbas ng isang bahagi ng Soul Master's body, kahit ang salitang battle armor ay pareho. Ang battle armor ay nahahati sa maraming bahagi, at ang bawat bahagi ay may hiwalay na core magic circle. Bukod dito, ang core magic circle mismo ay kailangang magkatugma sa Soul Master mismo, at ang disenyo ay mas komplikado kaysa sa mecha. Iba pa rin ang hirap ng production. Sumimangot si Luo Guixing, at sinabing, ako ay isang level 3 na tagagawa ng mecha. Sa totoo lang, natatakot ako na maaari kong gawin ang isang battle armor ng gusto, masyadong nag-aatubili. Kung ang rate ng tagumpay ay garantisadong, natatakot ako na hindi ako makagawa ng isang set sa isang semestre. Sinabi ni Wu si Duo, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Guyu. Handa din akong subukan ang paggawa ng battle armor. Hindi sinabi ng guro na kailangang kumpletuhin ang isang kumpletong mecha. Para sa amin, kahit na ang ibang mga estudyante ay magmaneho ng kumpletong mecha, mayroon lang kaming bahagi ng battle armor. Armor, natatakot ka pa rin ba sa kanila? Ang one-word battle armor ay nangangailangan ng hindi limang singsing upang kontrolin ang ordinaryong espiritu ng masters, ngunit kami ay buong master ng espiritu, Battle armor, pero we only make a part of the battle. Ang armor ay nakakabit sa katawan, pero kaya na namin ang paggawa ng mecha we only make fine products para sa pagpasok sa panloob na patio. Tumingin si Luo Guixing kay Tang Wulan at sinabing, leader ng squad, ano sa palagay mo? Sinabi ni Tang Wulan, mapanganib ang bagay na ito. Sumimangot si Wu Saidua, at tiningnan siya ni Guyu na may nagbabagang mga mata, at bahagyang tumango si Luo Guixing. Talagang may panganib. Hiniling sa akin ng guro na gumawa ng mga mech, at sinubukan nilang gumawa ng mga armor sa labanan. Okay naman ang success. Kung ito ay nabigo o ang mga bahagi ng armor ay masyadong kakaunti, ito ay mahirap sabihin sa panahon ng huling pagsusulit. Ngunit kung ito ay magtagumpay, ang mga benepisyo ay mas malaki. Naniniwala ako na sa proseso ng paggawa ng battle armor, ito ang pinakamahusay na pagsasanay para sa aming deputy profession. Kaya't handa akong subukan ito. Ang mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap at ang kanyang mga kamao ay kumuyam. Puno ng fighting spirit. Kailan siya natakot sa mga hamon? Noon, isa pa lang siyang Blue Silver Grass Soul Master, at nagtiyaga siya nang hindi niya makita ang hinaharap. Ngayong nasa harapan na niya ang maliwanag na daan, paanong hindi siya maglalakas loob na subukan? Okay. Pagkatapos ay subukan. Nagliwanag din ang mga mata ni Luo Guixing. Bilang isang taong mahusay sa layout, tiyak na naiintindihan niya ang mga benepisyo ng paggawa ng battle armor mula sa unang baitang. Ito ay isang hamon para sa kanila, ngunit ito ay isang pagkakataon din. Sinabi ni Tang Wulan kay Guyu, dahil ang desisyon ay ginawa na, kailangan nating magsimula sa lalong madaling panahon. Kailangan muna natin ng lugar para sa paggawa ng battle armor. Bukod dito, ang bagay na ito ay dapat panatilihing lihim, at hindi masasabi ng guro. Ang kailangan ko dito ay dapat mong mahanap ang pinakaangkop na metal para sa paggawa ng iyong sariling battle armor sa lalong madaling panahon.
Ang aming kasalukuyang cultivation base ay hindi sapat upang kontrolin ang lahat ng isang kumpletong materyal. Iminumungkahi ko na ang lahat ay pumili ng isang materyal na isang salita. Sa isang salitang iyon, iminumungkahi ko ang isang materyal sa labanan. Kanilang battle armor, sa proseso ng produksyon, mas mababa ang kahirapan. Sunod-sunod na tumango sina Guo Yu, Luo Guixing, Wu Si Duo. Sinubukan nilang gumawa ng battle armor na lampas na sa saklaw ng kanilang sariling kakayahan na naglalagay ng sapat na presyon sa kanilang sarili. Kung mecha lang, hindi sila mahihirapan. Ang mga ordinaryong mecha ay sobra-sobra, hanggat maaari silang pekain, hindi sila pipili ng partikular na magagandang metal. Paano tayo uunlad ng walang hamon? Ngunit ang sandata ng labanan ay isang sandata ng labanan pagkatapos ng lahat, hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa larangang ito, ang lahat ay dapat gawin ng may pag-iingat. Nagpatuloy si Tang Wulan, kaya, sa sandaling bumalik ka, humanap ng isang bihirang metal na pinakaangkop sa iyo para gumawa ng battle armor. Pagkatapos mong kumpirmahin ito, bibilhin mo ang pambihirang metal na ito at dadalhin mo ito sa akin. Tutulungan kitang mapeke ito. Libu-libong tao. Malaki ang tiwala ko sa pamemiki. Guo Yu, magsisimula ka ng magdisenyo ngayon. Hindi naghihintay ang oras, ngunit sa palagay ko ay hindi lahat ay magdidisenyo ng lahat ng plano, lahat ng tao ay tuwirang magdidisenyo ng oras upang maging perpekto. Nang isulong ni Tang Wulan ang huling panukala, sinadya din niya. Kung tutuusin, kakakilala pa lang ng lahat, at ito ang unang pagkakataon na nagsimula silang magkatrabaho. May limitadong tiwala sa isa't isa. Magiging hindi patas na maging armor ng labanan ng isang tao, at hindi gagawin ng iba, at walang paraan upang bigyan ng ibang tao ng higit pang pagganyak. 4 na propesyon ang kailangan para sa paggawa ng armor ng labanan. Ang pag-aayos ng mecha tulad ng Wu Si Duo ay may napakahalagang trabaho, iyon ay pagperpekto sa mecha. Kapag may ilang maliliit na problema sa paggawa ng mecha o battle armor, kailangang umasa sa mga tagapag-ayos ng mecha para mapabuti ito. Ngumiti si Luo Guixing at sinabing, ang monitor ay napakamaalalahanin, at sa palagay ko ito ang pinakamahusay. Pagkatapos ay magsimula tayo sa lalong madaling panahon. Naniniwala akong lahat ay may ilang mga punto sa kanilang mga puso para sa mga bihirang metal na nababagay sa iyo. Makukumpirm ako bukas. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Wu Saidua, sinabi niya, kaya ko rin. Tumingin si Guo Yu kay Tang Wulan at tumango. Siyempre, si Tang Wulan mismo ay walang problema. Ang kanyang forging ay orihinal na nakikitungo sa mga bihirang metal araw-araw. Sinabi ni Tang Wulan, kapag pinili mo ang metal, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya. Ang isang normal na one-word battle armor ay nangangailangan ng 5 singsing upang ma-activate. Ang aming mga cultivation base ay medyo iba. Wu Si Duo, ikaw ang may pinakamataas na cultivation base, na medyo maganda. Ang ilan. Ngunit ang 3 sa aming mga piniling metal ay hindi dapat pumili ng masyadong malakas. Kung hindi, hindi magandang gawin itong battle armor ngunit hindi. Sunod-sunod na tumango ang 3. Nag-aalab din ang fighting spirit. Marahil, ang paggawa ng one-word battle armor ay magiging isang partikular na mahirap na hamon para sa kanila, ngunit kahit natanggapin nila ang hamon na ito, kahit na mabaigo sila sa huli, tiyak na mas matututo sila sa proseso kaysa sa paggawa ng mecha. Marami. Ang mga talakayan sa ibang mga grupo ay mas masigla kaysa sa kanila. Sa bagay, marami pang tao sa ibang grupo. Siyempre, dadami pa ang bilang ng mga mecha na kailangan nilang gawin. Si Tang Wulan at ang iba pa ang unang nakatapos. Pagtingin ko sa ibang grupo, natatakot ako na buong hapon sila sa talakayan. Ito marahil ang pinaka-gustong makita ng kolehiyo. Ang pinaka-angkop na metal para sa iyo. Talagang nasa isip na ni Tang Wulan ang sagot. Sa maraming kaso, imposibleng hindi maniwala sa kapalaran. Noong panahong iyon, ang una niyang 1,000 forged na metal ay immersion silver, at ang unang nakakumpleto ng isang 1,000 forged na unang baitang ay immersion silver din. Espiritu Forging, muli. Masasabing si Shen Yin ang kanyang maswerteng bituin, at maging ang kanyang panday na martilyo ay espiritual na ngayon na nagpapanday kay Shen Yin. Kabilang sa mga bihirang metal, ang Shen Yin ay maaari lamang ituring na gitna at mas mababa, ito ay may mahusay na ductility, at ang sarili ay may isang mahusay na kaluluwa kapangyarihan amplification kakayahan. Ang salitang battle armor na ito ay isang napakahalagang simula para sa kanyang hinaharap na daan ng battle armor masters. Ang dapat muna niyang ituloy ay hindi ang lakas ng salitang battle armor, kundi tagumpay. Dapat mong gawin itong matagumpay, at sa buong proseso, maghanap ng paraan na nababagay sa iyong sandata sa labanan. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang character na battle armor ay maaaring isama sa sarili nito, at ito ang tunay na battle armor. Sa oras na iyon, kailangan niya ng higit pang mga high-end na bihirang metal, na marahil ay panghabambuhay na bagay. Siya si Shen Yin. Si Tang Wulan ay hindi masyadong nahirapan. Guo Yu, anong metal ang gusto mong piliin? Tanong ni Tang Wulan kay Guo Yu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tila naisip na ito ni Guo Yu, at walang pag-aalinlangan na sinabi, Magic Silver. Devil Silver.
Tumingin sa kanya si Tang Wulan ng may pagtataka, at pagkatapos ay mabilis na tumango bilang pagsang-ayon, oo, ito ay isang napakahusay na pagpipilian. Ang Devil Silver ay hindi kasing malleable gaya ng Immersion Silver, at mas mahirap, ngunit mayroon itong hindi maihahambing na katangian ni Shen Yin ay Elemental Affinity. Ang Demon Silver ay pinakaangkop para sa pagbuo ng pangunahing hanay ng long-range attack na soul-guided weapons. Ito ay mas mahal kaysa sa isang medium-grade na sandata. Ito ay mas mahal kaysa sa isang metal. Si Shen Yin, ngunit hindi ito espesyal na ang Magic Silver ay malawakang ginagamit sa mga high-level na kagamitang pangmilitar upang gumawa ng mga pangunahing magic circle ng martial arts na si Guyu, at ang Elemental Affinity ang pinakamahalaga para sa kanya. Sinabi ni Guyu, kamusta ka? Sinabi ni Tang Wulan, pipiliin ko si Shen Yin. Pagkatapos ng lahat, gumagawa tayo ng isang bagay na higit sa ating sariling kakayahan sa pagkakataong ito, kaya ang pagtiyak na tagumpay ang pinakamahalagang bagay. Hindi mo ba susubukan na gumamit ng Spirit Forging? Direktang tamaan ng 2-character battle armor. Tanong ni Guyu. Hindi nagatubiling umiling si Tang Wulan, hindi ito masyadong mataas, dalawa lang ang singsing ko ngayon. 3 singsing ang dapat na posible sa loob ng 2 buwan. Ngunit kahit ang pangatlong ring, malayo ito sa ika-6 na singsing na nagtataglay ng 2 salitang battle armor. Napakalayo. Sa palagay ko ay hindi sapat ang kalidad ng Spirit Forged metal na aking nilikha. Sapat na ang kalidad ng Spirit Forged metal na nilikha ko upang maabot ang aking sarili sa ikalawang sandata. Salita, ito ay marahil isang panghabang buhay na bagay na itinuturing ko ito bilang isang bahagi ng aking katawan, kaya kapag ito ay dumating sa paggawa nito, ako ay magsusumikap para sa kahusayan hanggat maaari. Sa una ay naisip ko na kapag ako ay umabot sa ika-6 na antas ng palsipikado, ako ay tuwirang susubukan ang paggawa ng 2 character na armor na ito ay hindi ko dapat simulan ngayon. Sa karanasang ito, gagawin namin ang 2 character na battle armor sa hinaharap, mas mataas ang rate ng tagumpay. Sa tingin ko, nagsusumikap kaming kumpletuhin ang paggawa ng pangkalahatang one-word battle armor sa loob ng 2 taon. Sa oras na iyon, ganap din naming kontrolin ito. Pagkatapos sa ika-4 na baitang, sinimulan naming subukan ang 2-word battle armor production, at magsikap na nasa labas. Bago magtapos sa kolehiyo, kumpletuhin ang 2-character battle armor. Kung ganoon, maaari kaming pumasok sa loob ng courtyard nang walang anumang problema. Tumango si Guyu na may malalim na pagsang-ayon, ito ay may katuturan. Talagang hindi ito makakalayo. Ano ang dapat gawin nina XCXC at Xiaoyan? Ang kanilang mga sub-propesyon ay medyo mahina, at natatakot ako na ang sitwasyon sa kani-kanilang grupo ay hindi magiging masyadong maganda. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, at naisip din niya ang tanong na ito. Ginamit ni Xu Xiaoyan ang titig na iyon sa kanyang mga mata kanina, at iyon ang dahilan kung bakit iyon ang nasa loob nito. Sa mecha production team, ang mga may malalakas na boses ay walang alinlangan na may malakas na vice professional na kakayahan. O sila ay partikular na makapangyarihan. Si XCXC at Xu Xiaoyan ay walang mga pakinabang sa dalawang aspetong ito, lalo na ang kanilang mga sub-propesyon ay isang antas lamang, ang agwat ay tila medyo malaki. Bakit hindi mo sabihin sa guro na ay absorb sila sa ating grupo? Sabi ni Guyu. Umiling si Tang Wulan, noong bata pa ako, sobrang nalungkot ako nang malaman ko na isa akong Blue Silvergrass Martial Arts Soul. Noong mga panahong iyon, naramdaman ko pa nga na hindi ako maaaring maging Soul Master. Nang maglaon, nakuha ko ang una. Ang kaluluwa ay isang depektong produkto. Naisipan ko pang sumuko sa oras na iyon. Ngunit pagkatapos ay nalampasan ko ito, at patuloy akong nagsusumikap para sa hakbang-hakbang. Sandali. Ito ay dahil naramdaman kong medyo nakaka-relax ako, at malayo ako sa iyo. Nahuhulog sa likuran. Hindi na ako makakasabay sa iyo. Minsan, ang mga pag-setback ay hindi kinakailangan isang masamang bagay. Ang isang tiyak na antas ng presyon ay gagawing mas mahirap ang mga tao. Matutulungan natin silang hindi mahahalata, ngunit hindi namin matulungan silang lahat ng sabay-sabay. Ano pa, ang aming 4 na mga miyembro ng komite ng klase ay napakalakas sa pangkalahatang lakas. Kung hihilingin naming mag-recruit ng iba pang mga miyembro ng koponan, ako natatakot na ang mga mag-aaral ay hindi masiyahan. Saglit na nag-isip si Guyu at sinabing, may katuturan ang sinabi mo. Parehong ipinanganak sina XCXC at Xiaoyan sa isang malaking pamilya. Namuhay sila ng maayos mula pa noong bata pa sila at hindi nakaranas ng anumang mga pag-urong, kaya sa totoo lang, malayo sila sa iyong mga pagsisikap. Ang kanilang mga talento ay nasa huli. Hindi pa sila ganap na nakakapaglaro. Ang isang tiyak na halaga ng pressure ay talagang mabuti para sa kanila, kaya't hayaan mo. Sinabi ni Tang Wulan, tutulungan namin sila kung kinakailangan. Pinili ni XCXC ang paggawa ng mecha, si Xiaoyan ang disenyo. Si XCXC ay dapat na mas malakas, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya, kaya niyang dalhin ito ng mag-isa. Si Xiaoyan ay nasa disenyo ng mecha in terms of it, tinulungan mo siya. By the way, kailan ka naging level 4 mecha designer? Nakakamangha. Sumulyap si Guyubei sa kanya, at sinabing, pinupuri mo ba ako o ang iyong sarili?
Huwag kalimutan, ikaw ay isang level 5 na panday. Ang pagpapabuti ng antas sa harap ng disenyo ng mecha ay mas madali kaysa sa iyong pag-forging. Marami. Mayroon akong malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, at mayroon akong malaking bentahe sa bagay na ito. Okay lang na gumawa ng isang maliit na pahayag. Ang kanyang mental power ay dapat na malapit sa 300 antas ng kanyang disenyo. Sa ngayon, ang kanyang mental power ay dapat na malapit sa 300. Makapag-lift up. Immersion Silver, Magic Silver. Ang susunod na hakbang ay bilhin ang dalawang bihirang metal na ito. Sa kabutihang palad, si Tangwulan ay may tiyak na stock ng dalawang metal na ito. Did-idi. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang soul communicator. Tumawa si Tangwulan nang tingnan niya ang numero. Guro. Well, nasa Shrek City ako. Madali ba para sa iyo na lumabas? Ang boses ni Muchen ay nagmula sa kabilang panig. Okay, wala akong klase sa hapon. Nasaan ka? Tanong ni Tangwulan. Sinabi ni Muchen kay Tangwulan ang address sa labas ng lungsod ng Shrek. Guyu, kailangan kong lumabas pagkatapos ng hapunan mamaya, at wala na ako sa kolehiyo sa hapon. Mayroon kang tatawag sa newsletter ng Soul Guide ko. Sabi ni Tangwulan kay Guyu. Okay. Hindi siya tinanong ni Guyu kung ano ang gagawin, at natural na pumayag. Siyempre, ang tanghalian ay isang malaking pagkain pa rin, ito ay bahagi ng paglilinang. Pagkatapos kumain, umalis si Tangwulan sa kolehiyo, sumakay ng taxi, at dumiretso sa address na ibinigay ni Muchen. Dumating ang guro, at siya ay masaya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang Shrek City ay isang kakaibang lugar para sa kanya, ang guro ay narito sa oras na ito, natatakot ako na ito ay para sa kanyang sarili. Napakalaki talaga ng Shrek City, kahit na ito ay isang mabagal na taxi na ginagabayan ng kaluluwa, inabot siya ng mahigit 1 oras bago dumating si Tangwulan sa address na sinabi sa kanya ni Muchen. Sa pagtingin sa gusali sa harap niya, at pagtingin sa karatulang nakasabit sa tabi niya, halos hindi makapaniwala si Tangwulan sa kanyang mga mata. Ito ay isang maliit na 3 palapag na gusali, na mukhang medyo sira. Hindi naman masyadong malaki ang lugar. Bagamat nakaharap din ito sa kalye sa downtown area, ang nakasulat dito ay, Shrek City Branch ng Blacksmiths Association. Bilang unang antas na asosasyon sa mainland, ang Forge Association, alingsangay ng malaking lungsod ang hindi kahanga-hanga. Kunin ang Donghai City bilang isang halimbawa, isa rin itong mataas na gusali. Labis na humanga si Tangwulan nang pumunta siya roon sa unang pagkakataon. Ang Forge Association sa kanyang harapan ay nag-iwan din ng malalim na impresyon kay Tangwulan, ngunit ito ay dahil sa pagiging malas. Ito ang Shrek City, ang unang lungsod sa mainland. Sa isang sikat na lungsod, ang Blacksmiths Association ay napakalungkot. Pumasok si Tangwulan. Ang layout ng bulwagan sa unang palapag ay mukhang katulad ng sa East Sea City Blacksmith Association. Walang gaanong pagkakaiba, ngunit ang sukat ay mas maliit. Wulan, dito. Isang pamilyar na boses ang tumunog, at lumingon si Tangwulan para tingnan, sakto na makita si Mushi na nakangiti at kamakaway sa kanya. Senior sister. Nagliwanag ang mga mata ni Tangwulan, at humakbang siya. Nag-iinit talaga ang pakiramdam niya nang makilala niya ang mga dating kaibigan sa ibang bansa. Si Mushi ay may mabagsik na mukha. Umakyat na lang siya sa harap at napahawak sa tenga niya, alam mo pa bang may senior sister na kagaya ko? Ilang araw na akong pumasok sa Shrek Academy, tinawag mo akong a phone call. Do you still have me in your heart? Oh, ate, pakiusap maging mahinahon, malapit nang masira ang tenga mo. Malakas na sumigaw si Tangwulan, na umaakit sa atensyon ng maraming tao sa paligid. Namula si Muzikian, bumitaw, at sinabing, ano ang pangalan ng multo mo? Sundan mo ako para makita si tatay. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad paakyat sa hagdan sa tabi niya. Ang hindi nakita ni Tangwulan ay ang mukha ni Mushi ay puno ng mga ngiti sa oras na ito. 3 palapag lang ang kabuuan, at syempre hindi kailangan ng elevator. Sa pamumuno ni Mushi, dumating si Tangwulan sa 3 palapag kasama niya. Sa pag-abot sa antas na ito, nagkaroon ng kumalabog na tunog, at kitang-kita na ang isang forge ay nasa proseso ng pag-forging. Dinala siya ni Mushi sa pinakaloob na bahagi, binuksan ang isang pinto at pumasok. Ito ay isang opisina na may sukat na higit sa 100 metro kwadrado. Ang mga kasangkapan ay may lasa ng mga pagbabago sa katandaan, at ang ilan sa mga ito ay dapat magmukhang mga antik. Nakangiting nakaupo si Muchen sa likod ng mesa. Nang makita siya, nagmamadaling lumapit si Tangwulan at magalang na yumuko, guro. Ngumiti si Muchen at sinabi, umupo ka, Xiaoxi, pumunta ka at magbuhos ng isang basong tubig para kay Wulan. Humph. Ngumuso si Mushi, ngunit tumalikod, at mabilis na nagdala ng isang basong tubig sa kanya. Kinuha ni Tangwulan ang tubig, humigop, at nagulat nang malaman na ito pala ang paborito niyang sariwang piniga na orange juice. Ang bagay na ito ay hindi maaaring tumayo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Mushi. Nakatingin lang sa kanya si Mushi, na may nakakunot na bibig, umupo siya sa tabi niya. Wulan, congratulations.
Noon lang sinabi ni Mu Chen kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, Guro, talagang nagtagumpay ako sa pamamagitan ng flock noong araw na iyon. Kung gagawin ko ito muli, natatakot ako na ito ay napakahirap. Napangiti si Mu Chen at sinabing, saan ka nakakakuha ng napakaraming flukes? Ito ang nararapat sa iyo. 3 taon na ang nakalipas, isa ka ng level 4 blacksmith. Sa nakalipas na 3 taon, nagawa mong panatilihing malungkot ang iyong puso at patuloy na nagpapakintab at nag-iipon. Sa akumulasyon ng akumulasyon at akumulasyon, nagawa mo na ang kasalukuyang tagumpay. Kung hindi dahil sa iyong kakulangan sa Kauto 5, natatakot ako na maging isang itim na antas. Gaano kalayo ito mula sa level 30? Sinabi ni Tang Wulan, nasa level 28 na ako ngayon, ngunit pakiramdam ko ay hindi ako malayo sa level 29. Kumpiyansa ako na maa-upgrade ako sa level 30 sa loob ng 2 buwan. Very good. Nakikibagay ka pa ba sa Shrek Academy? Tanong ni Mu Chen. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay mabuti, ngunit ang presyon ay medyo mabigat, at hindi ako nang ahas na magpahinga kahit sandali. Sinabi ni Mu Chen, tama. Ang pressure ay pagganyak. Hindi ako nag-aalala tungkol sa iyong pagpupursage at pagtitiis. Hanggat maaari mong pagbutihin ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa, magkakaroon ka ng pagkakataon na maapektuhan ang Master Craftsman sa hinaharap. Tandaan na huwag maging kampante, ngayon ang pinakakagyat na gawain ay ang pagbutihin ng iyong paglilinang. Sana ay maaari kang maging isang santo, ang kakayahang umatake ay magkakaroon ka na ng pagkakataong iyon. Ang dalubhasang manggagawa sa edad na 30. Masyado bang mabilis? Hindi inaasahan ni Tang Wulan na magiging ganoon ka-optimistiko ang guro sa kanyang sarili. Ngumiti si Mu Chen at umiling, at sinabing, malungkot. Ang peak period ng katawan ng bawat isa ay nasa pagitan ng 20 at 30. Para sa ating mga palsipikado, kung wala tayong makakamit sa 30, kung gayon ay mahirap tumama sa mas mataas na antas. Iyan ang kaso ng iyong guro na si Mang Tian. Siya ay 40 taong gulang na nang siya ay naging isang 5th level na magiging panday sa hinaharap. Ang ating mga palsipikado ay may napakataas na pangangailangan para sa enerhiya. Tanging kapag ang katawan ay nasa mabuting kalagayan, puno ng enerhiya at dugo, at may malinaw na pag-iisip, maaari nating mapataas ang ating pangunawa sa pinakamataas na antas. Sa mga huling yugto, makikita mo na ang pag-unawa ang pinakamahalaga. Ikaw ay pumasok sa ibang antas. Ang Spirit Forging ay dating pundasyon. Pagkatapos na maabot ang antas ng pagbuo, ang mas mahalagang mga bagay ay ang iyong sariling pananaw, ang mas mahalagang mga bagay ay nasa iyong mga talento. Tumaas sa isang mas mataas na antas, mayroon kang pagkakataon na maging isang Master Craftsman. Oo. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.